Ampalaya baka mo ay mapait? Well, pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang mga benefits ng ampalaya sa ating katawan. Pero bago ko ipagpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mas mainam pong pakisubscribe ang aking munting channel na ito. At maraming salamat po. Karaniwan, ang ampalaya ay pinapares sa karne, gulay at mga pampalasa. Bilang kahalili, maaari itong gawing tsaa sa pamamagitan ng pagluluto ng mga dahon nito. At dahil mapait ang lasa nito, ay ginagawa itong pulbos at inilalagay ito sa mga kapsula upang maging kaaya-aya at pagtingin rito. May mga nutrisyon ang nakapagbagaling ng mga sakit ang taglay nitong mapait sa kanyang dahon at bunga ng gulay na ito, katulad ng carbohydrates, protina, vitamina at minerals. Maaari kang kumain ng ampalaya o di kaya ay bitter melon nang wala pa sa mga gustong gulang na maaari itong gawing juice o maaari pa itong lutuin bilang ulam. Ang juice na ginagawa na galing sa ampalaya ay kaya nitong gamutin o lunasan para sa mga diabetes, cancer, high blood, lagnat at ibang sakit at bato. Gamot rin nito sa ilang stomach problem gaya ng colitis, dysentery at intestinal parasite katulad ng aking mga anak na kambal o yung tatlo kong mga babae. Sa tuwing malimit kaming nag-uulam ay lumalabas ang parasite sa kanila. So simula noon ay malulusog na sila. So kita nyo naman mga kaudada yung katawan ng aking mga anak simula noong lumabas ang kanilang parasite. So yun po yung dahilan kung bakit lumusog po sila. At palibhasa mahilig po sila sa mga gulay, kaya yun. So maaari din gawin itong tsaa sa dahon ng ampalaya sa pamamagitan ng pagpapakulo ng isang dakot ng dahon ng isang kaserola ng tubig sa loob lang ng 10 to 15 minutes hanggang lumabas ang katas nito. Inumin sa tuwing may nagkakataon kang pwedeng gawing pamalit sa kape. Mainam rin itong isahog ang dahon ng ampalaya sa ibang lutuin. Mabisa itong panglaban sa infeksyon dahil sa nagpapatibay nito ang immune system para labanan ang mga infeksyon sa ating katawan. Kaya mga kaudada, iiwasan mo pa ba ang kumain ng gulay ng ampalaya dahil sa mapait nitong lasa? O kung hindi ka man kumakain, pwede mo naman tikman. At maraming magandang benepisyo nito sa ating katawan. Katulad ng antibiotic, anti-hyperglycemic, anti-emetic, antioxidant, antimicrobial, emetic, purgative, anti-hepatotoxic, anti-ulcerogenic, at antiviral properties. Iyan yung mga nakukuha sa dahon ng ampalayang gulay. Para sa may mga diabetic diyan, ganito po ang gawin ninyo kasi ito rin po ang ng mga doktor. Kumuha ng humigit kumulang na 6 na kutsara ng tinadtad na dahon ng ampalaya at 2 basong tubig. Pakuluan ang mga dahon ng sa tubig ng humigit kumulang ng 15 minuto. Wag mo itong tatakpan, hayaan mo lang kumulo ng kumulo. At kapag luto na, hayaan lumamig at pagkatapos ay salain. Uminom ng 1/3 tasa nito 3 beses isang araw. Ang sabaw ng dahon nito ay talagang napatunayan na napaka-epektibo. Pinapanatili nito na kontrolado ang asukal sa dugo sa ating katawan. So mga kaudada, sana may natutunan po kayo sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po mga kaudada. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood.